Hi fam! Welcome to Vlogmas Day 8. So good morning fam, it's our last full day here in Almaty, Kazakhstan and alas 11 na ng umaga ngayon and ngayon pa lang tayo lalabas. Nag-breakfast na ako kanina at around 9 AM and pag akyat ko, nag-ayos pa ako ng mga files kaya medyo late na tayo nakalabas. Alam nyo naman Vlogmas, kailangan isend lahat ng files kay editor para ma-edit agad and ma-upload at may mapanood kayo fam. So as I said kanina, today's our last full day dito. Tomorrow flight na natin going to Uzbekistan. So for today, ang gagawin natin, we're gonna visit a museum dito sa Kazakhstan. Kasi ano ba ang magandang way to know the rich history and culture of a country? Siyempre to visit their museum, no? Sobrang lamig ngayon fam. -9 degrees po ang temp ngayon. Kaya super ka-prepare talaga tayo for the lamig today. Grabe na biglang bagsak nung temp kasi kahapon nag-snow. Tapos after nag-snow, bumagsak talaga yung temp. Like ang pinaka mataas na temp ngayon is -8 yata. Tapos ang lowest ay -15. Imagine no, sobrang lamig. So yun, since last day na natin dito sa Almaty, we're gonna make the most of it. We're gonna visit a museum and then may mga iba pa tayong place na i-visit. Mamaya i-share ko na lang all the details ng mga pupuntahan natin. So for now, magbubook na ulit ako ng Yandex going to the museum. Tapos share ko na lang yung details about the museum mamaya pagdating natin doon. Okay, nagbook na ako ng Yandex 1 for 40 tenge ang pamasahe. Pumasok muna ako dito sa loob kasi malamig sa labas. Para habang naghihintay ng taxi, painit muna tayo dito. Kasi may heater dito sa hotel. Ayan, malapit naman na yung nabook ko. Okay fam, nandito na tayo sa ating first stop. Pero parang sa likod ako binaba. Ito na yung museum. Pero I have to find the entrance. Kasi tignan niyo yung pinagbabaan sa akin. Walang katao-tao. Ayan. Ang ganda dito oh. Very White Christmas ang peg. Kaso yun nga. Walang katao-tao. Ako lang ang tao. Ako lang ba ang pupunta ng museum? Sige, hanapin natin yung entrance. Okay, I found the entrance. Sa likod nga ako na ibaba ng Yandex. Okay lang. Sige, akyat tayo. Okay fam, nandito na tayo sa ating first stop, ang Central State Museum of Kazakhstan. Isa daw ito sa oldest and largest museums dito sa Kazakhstan and sa buong Central Asia. So, in-establish daw ito fam noong 1931 sa Almaty Cathedral and later moved to a modern facility in 1985. Dito makikita natin ang history ng Kazakhstan from prehistoric times up to the present day. So, super excited ako fam na explore to kasi kagaya nga nung sinabi ko kanina, it will be such a great way to discover the history, the culture of a country by visiting their museum. Parang sa atin, di ba, may museum pambansa tayo, may museum pambata. So, ganun din dito. Parang ito yung museum pambansa nila, ang Central State Museum of Kazakhstan. So, tara, pasok tayo fam. I'll share with you mamaya kung magkano yung entrance na babayaran natin. Ang ganda dito sa labas, grabe. Winter wonderland talaga ang buong Almaty ngayon dahil nag-snow kagabi. Anyway, halika na, pasok na tayo sa loob. Pasok tayo sa loob. 9 AM pala sila nagbubukas hanggang 6 PM.
Okay fam, nakalabas na ako ng museum. Time check, 1:16 na ng tanghali ngayon. Mga 1.5 oras din ako naglakad-lakad doon sa loob. Unfortunately fam, hindi pwedeng mag-film sa loob. Pwede lang mag-take ng pictures pero videos, hindi. So i-share ko na lang sa inyo kung ano yung mga nakita ko doon sa loob. So na-amaze ako kasi ang dami mong matututunan about Kazakhstan culture. And yung kwento nila, hindi nagsimula sa mga tao. Nagsimula sa panahon pa ng mga dinosaur. So sa basement of the museum, pinakita nila doon yung story ng mga ancient animals, mga dinosaurs, mammoth. Actually, may mga buto pa ng mga dinosaurs and mammoths doon. Sige, pakita natin. Nag-take ako ng mga pictures para mapakita ko rin sa inyo yung mga pictures doon sa loob. So, unahin natin yung picture ng dinosaur dito. Ayan, yung Hadrosaurus. Pakita natin dito. And yung picture ng bone structure ng mammoth. Pakita rin natin dito. And after that, nakita ko yung picture ng mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi. Ayan, pakita din natin dito. So sinimulan nila yung kwento ng Kazakhstan doon sa mga dinosaur pa. Ibig sabihin sa ganito kalaking land ng Kazakhstan, syempre marami ring mga dinosaurs ang tumira dito. After nun, pumasok ako sa another room. Nakita ko naman yung ancient tent nila. Ito napanood namin to sa Netflix, no? Yung ancient tent nila. Pakita natin yung picture dito. Yan yung itsura ng ancient tent. Example, naglalakbay sila tapos sa kalagitnaan ng bundok, may mga ganitong itsurang tent. Diyan sila naglalagi. Yung iba naman dyan din nakatira. Na napanood namin yan yung kay Ertugrul na Netflix series. Super ganda nun. Pero it's a Turkish Netflix series yata. Pero ganon yung itsura nung mga tent. Ito rin yung mga sinaunang outfit nila. Pakita natin yung picture. Tapos dito uso rin yung eagle hunting, 'di ba? Hanggang sa ngayon, ginagawa pa rin yun dito sa Kazakhstan. And may picture din sila nung eagle hunting. Tapos after nun fam, pumasok ako sa isang room. Doon naman yung history ng Kazakhstan. So meron doong picture, people of Kazakhstan, heroes of the Soviet Union. Nilista nila yung mga pangalan nung tinaguruan nilang heroes ng Soviet Union. Pakita natin yung picture dito. Tapos, ito pala ang chronology of events sa Kazakhstan. Nag-start sila as Turkic-speaking and Mongol tribes or mga nomads. Noong 13th century, sinakop sila ng Mongol Empire. Ito alam natin to, sikat na sikat sa history natin to, si Genghis Khan. 15th century, nabuo yung mga Kazakh Khanate nila and it was led by the Khans. No? And 18th century, ito na yung Russian domination dito sa Kazakhstan. Pagdating ng 1936, Kazakhstan became a full Union Republic of the USSR. And 1940s, nagpuntahan daw dito yung mga Koreans. Ito, interesting fact. Kaya pala, marami-rami din ako nakikitang mga Koreans dito. Also, mga Korean store, Korean hospital. Di ba unang vlog pa lang nabanggit ko na parang napansin ko, ang daming mga Koreans na pumupunta dito. Yun pala, malaki ang ties ng Koreans dito sa Kazakhstan kasi noong 1940s, during the World War II, maraming mga Koreans pala ang lumipat dito sa Kazakhstan. Kasi during that time, nakikipaglaban sila sa Japan, di ba? So yung mga ibang Koreans, lumipat sila dito sa Kazakhstan para makaligtas sila doon sa pananakop sa kanila ng Japan. And finally, December 1991, nagain nila ang independence nila, no, sa USSR or sa Soviet Union. So yan ang chronology ng Kazakhstan na nalaman ko doon sa loob. Ang galing, no? Kaya maganda talaga mag-visit ng mga museums kasi marami ka talagang malalaman about sa history and culture ng bansa or ng lugar na pinuntahan mo. So that's it fam for our Central State Museum of Kazakhstan experience. It was a nice experience here. Kung pupunta rin kayo dito, I highly suggest maglaan kayo ng konting oras sa pagpasok sa museum. Ang entrance fee pala ay 1,500 tenge. Ayan, o, diba? So now, let's eat our lunch. Late lunch tayo, 1:30. Kain muna tayo before we head to our next stop. Ayan, o, mukhang winter wonderland dito. Ganda, no? Nabalot ng snow ang buong city. Okay, fam, sumakay lang ako ng Yandex going here sa ating next stop, ang Navat. No? Magla-lunch na muna tayo, gutom na ako. It's 1:45 na. 880 tenge lang yung binayaran ko sa taxi. And itong Navat branch na to is yung malapit sa Kazakhstan Hotel. Ayan lang yung Kazakhstan Hotel. Oh. Kita ba? Naharangan ng puno. Ayan sa gilid. Ayan. Tapos dito lang yung Navat. So tara, mag-lunch na muna tayo. Gusto kong balikan yung Navat kasi I remember may rice sila, di ba? Parang gusto kong kumain ng rice ngayon. So tara. Ang ganda rin ng branch nila dito. Ayan, we're here na sa Navat. Extra talaga nung interior nila. Ayan, oh. Nagbigay ulit sila nung shalap.
Yung milk na maalat. Kaso hindi ko siya type eh. Okay lang ba na hindi ko siya inumin? Nakakahiya kasi pag hindi mo ininom, di ba? Inumin ko na yung kalahati siguro. Ayan, may plov din sila dito. So we can eat plov. Meron din silang lagman. Ayan o, lagman. Tapos may plov din. Plov nila, 3,100 tenge. Lagman, 2,650 tenge. Yung maganda dito, marami kang pwedeng kainin. Marami silang choice ng food. Okay, let's order plov. Tsaka soup. Yung soup nila, 2,000 tenge. Okay. May horse meat yung plov nila. Kilala ko na yung horse meat kasi yun yung bilog na meat eh. Order na tayo. Hello. This is soup, yes. Soup, yes. One. Small. Small. And then one of this one. Big, small. Just a small one. Small. Do you have the bread with cream cheese? This one with cheese? No cheese. It's chicken cheese. Ah. Yes. But this one, no. There, this one. This is a national bread. It's complement our restaurant. Oh, yeah. You have cream sour sauce. Yeah. Okay. I'll Sweet or classic? sweet. Sweet with honey. Yes. Okay. And one soup with lamb, small portion, and small plov. Yeah. Yes. Okay. What about salad or drinks? For the drinks, can I have water? Still water. Yeah. Or sparkling. Still water? Still water. Okay. Small. Yeah. Yes. Thank you. Yun. Meron namang nag-a-assist na nag-i-English. I'm so excited. Dito ko nakain yung masarap na bread na may cream cheese. So, complimentary pala yun. So, walang bayad. May bayad lang yata yung cream cheese. Tayo natin order natin. Dito kailangan natin inumin kahit kalahati. Nakakahiya. Sige. Inumin natin. Ang alat talaga niya. But it's not bad May okay din naman. Maalat lang. Ayan, ito na yung complimentary bread nila. Tapos may cream cheese and may hot soup. Let's eat. Bon appetit. Love na love ko tong bread nila. Winner talaga to. Complimentary bread pa lang, panalo na. Sarap ng bread nila. Ang lambot. Tapos bagong luto, mainit pa. So good. Ayoko nang tigilan. Soup tayo. Yung soup nila parang nilagang baka sa atin or nilagang pork. May potato, may carrots, tapos may ribs. Parang nilagang pork sa atin. Ay, sarap mang init sa sikmura. Carrots. Here's our plov. Yay! Fried rice talaga siya, no? Ito yung horse meat, dalawa. May chili, bongga. Okay, let's eat. Okay, let's try the plov. Sarap, mainit pa. Ang sarap talaga. May pasas pala siya, fam. Yun yata yung nagpapatamis sa kanya. Naku, ito ang mamimiss ko. Pagbalik natin ng Manila, yung plov, ang sarap talaga. May quail egg din. Dinurog ko yung sili para pampaanghang. Yan, oo. Sarap, grabe. Try naman natin yung horse meat dito sa Navat. Yan, Malambot yung horse meat nila dito. And I like it. Yung nakaraan kasi parang matigas-tigas yung nakain natin. Pero dito it's good. I like it. Okay fam, done with our late lunch. Alas 3 na ng tanghali ngayon. And nagpahinga muna ako after kumain. Ngayon, I could say na sa lahat ng nakainan kong restaurants dito, yung Navat yung may pinakamasarap na food. And the service,
Super good ng service nila dito. So to those asking, yung pagbibigay ng tip dito sa Kazakhstan, it's not customary, no? Hindi rin siya required. Pero nasa sa inyo kung magbibigay kayo. Kung nagustuhan nyo naman yung service nung nag-assist sa inyo, pwede naman kayo magbigay. Katulad ko, yung nag-assist sa akin na waiter, super accommodating. Since marunong siya mag-English, tinuruan niya ako sa menu, ano yung mga dapat orderin, and lahat, yung water, kung anong kailangan. After kumain, nagtanong siya if I want dessert, yung mga ganun. So, binigyan ko siya ng tip na 1,000 tenge. Tinanggap naman niya. So, na-search ko kasi dito sa Kazakhstan, hindi naman talaga siya required. Pero if you feel na gusto mong bigyan ng tip yung nag-assist sa'yo, okay lang din naman. So, yun lang fam. If you're in Kazakhstan, try nyo tong Navat. Sarap talaga ng food nila. Winner. #JM recommends. Okay fam, so sumakay lang ulit ako ng Yandex from Navat Restaurant for 790 tenge. And nandito na tayo sa ating next stop, ang Monument of Independence dito sa Almaty, Kazakhstan. So this is a potent representation daw of the country's pride and sovereignty dito sa Almaty. Itinayo ito noong 1996 to honor yung paglaya ng Kazakhstan sa Soviet Union noong 1991. So yung design niya fam sa taas, it features a striking golden statue of a golden man, a representation of an ancient Scythian warrior. And itong figure na ito is very symbolic sa rich history and culture ng Kazakhstan. Nasa harap din itong monument fam ang City Mayor's Office. Pakita ko sa inyo. Ayan, yan yung City Mayor's Office. And then, ito yung Independence Monument. I-zoom natin para makita nyo yung sinasabi kong image. Yan siya. Yan yung golden man. It's like Scythian warrior. Lapitan natin, dun pa sa baba. Ayan, ito siya. Tapos sa baba niya, meron dalawang batang nakasakay sa kabayo. Ayan. Okay fam, that's it for the Independence Monument. Ayan sa likod. Make sure ko talagang daanan ito kasi isa ito sa pinaka-importanting lugar dito sa Almaty, Kazakhstan. Ngayon punta tayo sa ating next stop. Bibili tayo ng chocolates for pasalubong, no? Itong pupuntahan natin, na search ko, isa ito sa mga pinagbibilhan talaga ng mga turista ng pasalubong dito sa Almaty. Kasi ang sikat daw ng pasalubong from here is yung Kazakhstan chocolate. Alala ko nung nasa bundok tayo, binigyan tayo ni ate nung Kazakhstan chocolate, no? Pero hindi ko pa nakain, nandun siya sa hotel. Pero according to my research, para daw siyang dark chocolate na hindi masyadong matamis. So yun yung bibili natin for pasalubong. By the way, bumaba na ulit ang temp. -8 na ngayon. Kaya ramdam na yung lamig sa mukha ko. Pero kayang-kaya naman po ng ating outfit. Ayan. With our gloves, no? Laban na laban. So nag-book na rin ulit ako ng Yandex and hintayin lang natin. No, habang naghihintay tayo ng Yandex, ito ang temp ngayon, -8. Mamayang gabi, -11 na. Grabe no, super lamig. Para tayong nasa Russia na nito ah. Napapanood ko lang yung mga ganitong lamig sa Russia, di ba? Ganito rin pala sa Kazakhstan. Tapos palubog na ang araw. Anong oras pa lang fam? 3:41 PM pa lang. Palubog na ang araw. Tapos ayan na ang buwan. Kitang-kita na yung bundok dito, no? Ayan no. Sa room natin, kita din yan. Ang ganda eh. Tagal naman ng Yandex natin. Naninigas na yung mukha ko. Ginaganong-ganong ko na lang. Pero hindi tayo maka-experience ng ganitong lamig sa atin, di ba? Sulitin ng -8 na lamig. Diba, ang dami ko ng chika. Wala pa rin siya. 1 minute daw. Ang ganda rin ng color ng flag ng Kazakhstan, no? Ayan. Tapos, kita na rin pala dito ang Koktobe. Ayan yung TV tower. Ayan yung Koktobe. Diyan tayo pumunta kahapon na nag-snow. Diba? After the snow, yan na, bumagsak na yung temp dito sa Almaty. Masakay na ako. Ang sarap dito sa car. May heater.
Hello, hello! Time check 4 PM na. And nandito na tayo sa ating next stop, ang Rock Hut Chocolate and Candy Factory. May signage siya ng Lotte. So I guess Lotte ang may-ari nito. Malapit lang siya sa Green Bazaar. You remember yung Green Bazaar na pinuntahan natin on our first day here? Ayan lang ang Green Bazaar sa likod. Ito lang ang Rock Hut Chocolate Factory. So dito tayo bibili ng pasalubong natin na tsokolate. Pumasok na ako dun sa loob. Pero nagulat ako. Parang employees entrance. Ang napasok ko ata is yung factory itself. Hanapin natin yung store mismo. Kasi chocolate factory siya, di ba? So lumalabas yung mga manggagawa. Nataka ako, ba't wala dito yung tindahan? Nasaan dito? Baka nandun pa sa kabila. Tingnan natin doon. Okay, ito pala siya. Lotte Rock Hut. Tama ngayon, napasok natin kanina is the factory. Ito yung tindahan. Ayan. Ito na siya. Maliit lang pala siya sa loob. Ayan lang. So, anong best seller nila? Marami silang chocolates. Ayan ang iba't iba. Milk chocolate. Simple yung design. Ah, may mga design sila. How much? Ay, mabigat na to. 2,000 tenge. Tenge. Okay, this one. Ito maganda to. How much again? 3,000? Ah, 3,923 tenge. Ito maganda, 48 pieces na. Tapos halo-halo. Okay, 3. Bumili din ako nito. 784 tenge each. Okay, mission accomplished. Konti lang binili ko. Napakita ko naman yung price, di ba? Yung chocolate na blue, 784 tenge. Although itong blue na to, nakita ko rin to sa Magnum Express. Tinitinda din nila. Ayan, pero ito, dito mismo galing sa Rock Hut. Tapos itong box maganda siya, 48 pieces na. Iba't iba siya. I guess itong nakuha kong blue is the classic one. Ayan, magkakulay sila. No? So yung classic 45% cocoa, yung green is extra dark 80%, yung red naman is 65%, tapos yellow 30%. So 1, 2, 3, apat na klase na siya ng chocolate nasa isang box, 48 pieces. O diba? Maganda na siyang pambigay-bigay. Tapos ayan, yung Kazakhstan lang na ano. Napakita ko naman yung price kanina, no? And nilagay naman namin yung conversion. So yeah, that's it for Rock Hut Chocolate Factory. Kung ayaw nyo naman dumayo dito sa Magnum Express, meron din. Natawa si ate sa akin kasi nagsasalta ako mag-isa. Ayan, medyo madulas oh. Ito yung madulas eh. Yan oh, yung mga natuyo ng snow. Okay, lakad tayo doon. Tapos, okay, lakad tayo doon sa labas. Doon na rin tayo mag-book ng sasakyan natin. Okay, we're back sa ating hotel room. Magkano binayad natin sa Yandex? Teka. Tignan ko sa app. Yandex. It's 970 tenge. Kita tayo. Ayun na yung labas. Covered pa rin ng snow. Oh, diba? Ang ganda. Halika na. Kita tayo. Okay, we're here. Ang ating chocolate. Grabe, ang lamig na sa labas. It's negative 9 degrees na sa labas. Open na natin ng ating heater. Ayan. Itong bini ko, nilaban ko na naman kagabi. Kasi nga nabasa kahapon sa Koktobe, diba? So ayan, since isa lang dala ko, nilalaban ko siya. Pati yung gloves ko. Mabilis naman matuyo kasi naka-heater dito sa room. Pati yung mga damit ko, ang bilis na tutuyo, overnight lang tuyo na. Yun pala ang advantage kapag may heater sa room. Mabilis matuyo yung nilaban mo. Grabe sa negative 9 degrees, no? Napakalamig na po dito sa Almaty. Bayan na natin ang ating coat. Oras na 4:40. Mag-aayos na ako ng mga files. At mag-upload ng vlog. Balikan ko kayo mamaya. Okay, time check. 5:30 PM na. And nag-aayos ako ng files. Iyan ko na itong vlog fam. Kasi mag-i-impake na rin ako maya-maya. Check ko yung flight natin tomorrow. 10 AM pala ang flight from Almaty to Tashkent. So, dapat 7 AM or 7:30, alis na tayo dito ng hotel. Kailangan at least 2 hours before nasa airport na tayo. Although, ang lapit lang naman ang airport dito. From here, more or less 30 minutes lang yung biyahe pag nag-taxi. So, okay lang din.
So yeah, today's our last full day dito sa Almaty. Grabe, na-enjoy ko yung ilang days natin dito. And feeling ko nasulit natin ang Almaty, no? And I feel na napuntahan naman natin almost lahat ng mga sikat na tourist destinations dito sa Almaty, Kazakhstan. Ayun. So, ang gagawin ko tonight, pa-finalize ko na yung files, i-upload yung vlog, mag-i-impake na para tomorrow morning, after breakfast, diretso na tayo sa airport. No? So, end ko na muna itong vlog. Maaring maikli lang yung vlog ngayon, fam, no? Kasi last full day naman na natin. Hindi na tayo masyadong nagpagod talaga dito sa Almaty. So, yun lang. Before ko i-end itong vlog na to, please follow me sa aking mga social media accounts, fam. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next Vlogmas. Bye! Good night! Close to the sun.